Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Isa sa mga controversial na district engineer ng DPWH sa Bulacan na si Engineer Henry Alcantara na kamakilan lang ay pinangalanan ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech sa Senado hinggil sa mga anomalya sa mga flood control sa Bulacan ay may siniwalat sa mga kongresista at mga senador na di umano'y sangkot sa mga ghost projects sa Bulacan. Inamin mismo ni Alcantara na dalawa o mahigit pa na beses siyang pumupunta sa kasino para magsugal. Siya ay pinangalanan ni Lacson na nagpapamudmud di umano ng milyon-milyon na pera sa kasino. Kasama di umano nitong nagsusugal ang kanyang dating assistant district engineer. Kamakailan lamang ay sinibak na siya sa kanyang tungkulin bilang district engineer. Kasama na umaten sa Blue Ribbon Committee hearing ang may-ari ng Wawaw Builders Construction na si Mark Alan Arevalo na itinuturo sa mga ghost projects sa Bulacan. Subalit wala itong masagot sa pagdinig dahilan para mapikon ng ilang mga senador. Na ayon sa mga netizens ay tila takot na takot itong pangalanan ang mga opisyal, senador man o kongresista o taga-DPWH na kasabwat dito. Present din sa pagdinig si Senator Villanueva na naging mainit din ang pangalan dahil baluarte ng kanyang pamilya itong Bulacan. Alkalde ngayon ng Bukawi, Bulacan ang kapatid nitong si John Villanueva. Una nang napapabalita na dininay ni Villanueva na kilala nito si Alcantara at meron pang mga video na lumulutang na ipinakilala nito si Alcantara as his engineer. Samantala, ang isa sa mga controversial na contractors na si Sara Dizcaya ay nandun din sa pagdinig. Puro deny ito sa mga aligasyon sa kanyang mga yaman. Inamin itong meron siyang 28 luxury cars na aniya ay pinaghirapan nilang mag-asawa bilang may-ari ng mga construction business na tila hindi pinaniniwalaan ng marami. Buwelta niya sa video interview nito sa isang TV show na pinagpiestahan ng maraming netizens ay hindi buo at supplies di umano ang video at manipulated na hindi naman pinaniniwalaan ng mga senador sa committee hearing. Confirm na meron talaga. Sabi po ni Secretary, meron po. Pwede natin, Mr. Chair, kung andito, anyway, dito na rin si former DE Henry Alcantara. Kasi andito po, nabanggit yung ano niya na very notorious, no? Sa privilege speech, dito sa nangyaring hearing. Maaaring pwede po siyang patawag na po natin. Para... Chair directs DE Alcantara to please take your seat. Proceed, please. Adi, Henry Alcantara, kasi po, nabanggitin ko mo kayo, ito yung pagkakataon din na maklarify nyo at malinis yung inyong pangalan dahil sa lumalabas dito sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon sa privilege speech ni Senator Lacson ay yung inyo pong district engineering office ang naging notorious, no, sa Bulacan. At na-confirm din po at inamin din po ni Secretary Bonoan na meron ho indeed na lumalabas na ghost projects. Ang katanungan ko lang po dito, narinig nyo ba na meron pala hong, totoo ba na merong doon sa inyong terminology, doon sa inyong distrito na merong mga proyektong pang-sports at merong pang-pamilya? Narinig nyo na ba yun? Your Honor, Chair, parang hindi ko po mag-gets yung pang-sports saka pang-pamilya po eh. Kasi po, yan base ron sa dating commercial at saka ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang-pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no, na mga lehitimong kontraktor. At yung pang-sports, ito daw po yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery, ito po yung guni-guni, ito po yung ghost projects at talagang buo yun na binipera na lang. So, kino-confirm nyo ba o dinideny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? If I may po, explain ko lang po. Nung po nga ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, the day after po, I called up the present district engineer at that time, the Bryce Hernandez,
to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After nasa 4A na po ako noon, Assistant OIC, Assistant Regional Director na po ako, nagpa-Zoom Kailan meeting po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. So, magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up, no? Nakasabina na po siya ngayon and nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, Opo, thank you po. Henry Alcantara. Nag-Zoom meeting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE, OIC-DE, Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po, wala. After the meeting po, isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. 2 po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po, ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, aminin ko, may negligence on my part. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang 2, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ipapagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So, after po nan, kinausap ko po yung 2. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Sir, isa na lang hindi po, na pala, no? if you may, nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya, Na that was possible 5 o'clock in the afternoon. But Senator JB? sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang. Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni ni Senator Lacson, 1 araw, 2 araw lang nilang pinuntahan na validate nila kaagad.
na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Nagtatanong ka Honor. pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project huwag na tayo inspector. magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer Yes po. of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. Napaka hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DA doon? 5.5 years, sir. 5.5 years. Tapos Senator hindi mo Bato. alam na may ghost project pala. Senator Bato, I think you made your point already. Thank you, Mr. Chair. Mr. Wala Chair. ng time Thank you. si Senator. Salamat, Wala ng salamat. time, pero- Sorry, Senator na. JB. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa ano. Hindi po lumabas po yung ano, no, naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita niyo Marilo, no? Kayo nga, nakapatek Philip. Si Senator Bon, ako, psychopathic lang eh. No? TW still na ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinitan nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office around 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay 10 a.m. Yes po. Kadalasan doon kayo pumapasok. Yun, nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo o hindi. 10 a.m. to 2 p.m., diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo po ba ito? Hindi. Ako po, umaabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo nyo raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, Minsan po kasama, minsan po hindi.
So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. So sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ho kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po, kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip araw-araw sa casino. If you can ask siguro yung Soler North kasi yan ang pinakamalapit doon po sa norte, no? Meron pa ako mga tanong sana, Mr. Chair, pero I'll just ask siguro on my next round, Mr. Chair. Thank you, Senator. I Mr. think Chair. you have sufficiently established that aspect. Mr. Chair. Total, nandiyan ka na rin, DE. Yes, sir. Meron kasing nagsabi sa akin, very reliable information. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Wala po akong... Kasi merong gustong mag-testify. It's your word against his. Kasi nakonsensya na siya, gusto niyang talagang sabihin. Your Honor, yung pong amount at bilang, wala po talaga po akong binanggit kay Secretary. Kasi palagi mong sinasabi, ayun, kamukha nito, palagi mo gusto na nating tanggapin ito. The DPWH already submitted 2 cases of ghost projects. Ito yung sa May Capis, Taliptip River, Package B, Barangay Perez, Bulacan. At saka yung Riverwall, Purokpor, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. These are reported ghost projects just submitted to this committee. At ito'y teritoryo mo. Ghost ito Ang nakalagay rito, nagkaroon na ng show cause order dito. Ikaw, Henry Alcantara, ADE, Bryce Erickson Hernandez, ang mga liable sa yan, accountant, Caser 2, project engineer, materials engineer, and so on and so forth. Ito nga yung tinatanong namin kanina pa, because in the last hearing, the TPWH already indicated to us that it will submit several cases of ghost flood control projects. Unfortunately, to our disappointment, bago nag-resign si Secretary Bonoan, tinext ko siya yesterday, nung isang araw pa. Kasi nga 2 lang ang kanyang ibinigay sa amin. The indication, it should have been at least 50 ghost flood control projects. Ang binigay niya sa akin, bago siya mag-resign, indication that there are 15. Kasi sabi niya rito, without structure. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito ay ghost projects. So ang ginawa namin, ginamit namin yung mga datos na nanggaling sa presidente na ibinigay niya sa amin at binerify na namin yung iba, nakatulong nga yung ginawa ni Senator Lacson para ma-determine and ma-confirm lahat ito. There are 60 projects na parang lumilitaw, ganun nga yung kanilang characterization. Total 60 flood control projects. 15 dito binigay nyo sa Silver Wolves pa Construction Corporation. Wawaw Builders, 6. St. Timothy plus St. Matthew, 4. Unimax Steel, 4. Jagon Build Construction Corporation, 3. SYMS Construction Trading, 3. M3 Construct Corporation, 3. Darcy and Anna Builders Trading, 3. MG Sanidan, 3. And several others with 1 project each. 60 projects na kandidato sa ghost projects.
Yusek Cabral, di ba kayo po yung humahawak ng IMS? What does that IMS mean? Your Honor, I think 2 weeks ago, nire-assign po sa akin ni Secretary yung Information Management System Information Management Service. 2 weeks po. But before that, it was lodged with the Undersecretary for Technical Services. Ano, mabuti sinabi mo yan kasi ayaw ko na sana ang tanong kita dyan. On July 22, 2025, the IMS was assigned Apo. to Yusek Ayapana. Apo. Tama? Apo. Ayapana is handling... The Technical Services, Your Honor. Teka Technicals. muna. Ayapana is handling National Building Code. Tapos ibinigay ni Secretary Bonoan ng IMS sa kanya. Nakakapagtaka 2 weeks later on August 6, 2025, paano napunta sa'yo? Ikaw planning service ka plus PPP. Tapos napunta sa'yo ang IMS. Hindi ko maintindihan. Kaya nagbibiro nga si Ayapana eh. Baka gusto mong kunin pa rin yung building code, sabi niya sa'yo, di ba? Tama What po. is IMS? Information Management Service, Your Honor, Mr. Chair. O anong ang ginagawa nun? Yun po yung nagmamanage ng mga system at saka mga computer system po ng DPWH. No, pero tentative yun, di ba? Walang ano yun. For budgeting purposes, For budgeting purposes po, ang kailangan lang nila mga computers, mga software, mga ganun po. kaya nga hindi siya reliable na pangbantay sa project. PCMA is Project and Contract Management Application. Tama po, Your Honor. Meron kang access dito. Di Lahat ba? po ng executive committee members ay merong access po sa PCMA. Ikaw ang may hawak din ng MYPS. MYPS po, multi-year programming system ay under ng planning. Yung PCMA po ay under ng Bureau of Construction. Kaya nga, hawak mo pa yung RBIA. Ito yung Roads and Bridges Information Application. Yes, Your Hawak mo Honor. rin yung HDM4, Highway Density Management 4. Mga application po yan, yung RBIA po ay database ng lahat ng national road and bridges asset. Yes, ng ang tinatanong ko DPWH. lang, hawak mo lahat ito. There's a planning po. IMS, may access ka sa PCMA, hawak mo yung MYPS. Alam nyo kung bakit tinatanong ko sa inyo ito? Yes, Your Honor. No. The purpose of PCMA, to provide a centralized, efficient, and transparent platform for monitoring all DPWH infrastructure projects and contracts, including those by administration and negotiated contracts. Tama? Tama po, Your Honor. Yun ang purpose. As to functionality, sabi niya, real-time monitoring. It enables immediate tracking of project progress and immediate tracking of project progress and status. Number 2, geotagging requires photos with recorded geotag locations to be uploaded, providing accurate and verified data. E-logbooks. Engineers use electronic logbooks on mobile devices for field reporting. Data integration uses project identification structures from DPWH multi-year programming and scheduling. Ito yung MYPS. Ano ang benefits? Ito, isa sa benefit. Eliminates ghost projects. You're nodding. Eliminates ghost projects. Real-time geotag reporting helps identify and prevent the creation of phantom projects. Meron kang access dito eh. Meron kang MYPS. Lahat ng system, lahat ng application nasa sayo. Paano nagkaroon ng ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, yung pong report na nasa
nasa PCMA ay meron pong yung pong lahat ng proyekto na 9,000. Real time nga ito eh. Anytime na i-punch mo doon, halimbawa, projects, flood control projects in Bulacan. Kung anong district ang gusto mo, District 1, District 2, District 3, alam mo, real time. By location, geotag. Alam mo nangyayari on the ground because it's being updated by your project engineers on the ground. Anytime, you don't have to go there. Tama? Tama po, Your Honor. Bakit merong ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, kompleto po yung mga data na sinubmit o Kompleto in-upload. nga sa inyo, bakit ang tanong, ba't may ghost projects if this PCMA is working? Ang sabi niya, the benefit is to eliminate ghost projects. Tama naman eh. Real time eh. As we speak, halimbawa, kung hawak mo yung application mo ngayon, titingnan mo. Tingnan mo yung Bulacan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari nga ito? There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us subject to our verification. Paano nangyayari ito with all the systems intact in DPWH? Sino, for example, let's begin with the two projects, ghost projects you submitted to us. Up to what extent the liability may go? May datos po sa PCMA na in-upload yung project engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang sinasabi ko, ma'am, let's not debate on this already. Ghost projects ito eh. Sino-sino ang liable? DE, Assistant DE, probably even the regional director or the Assistant Regional Director, the cashier, the accountant, the resident COA auditor. Kasi nga, paano babayaran ito nang wala man lang? Asaan ang PCMA? Tama po, Your Honor. Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin? Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo kami sa hearing ninyo. Kami po pawis dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede po ba, kanya, Senator, pwede bang mag-request sa'yo? Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoong sinasabi ko. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kaming magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po. Can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sumagot. Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes po. What will I tell them? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalaman? Abuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namuni nila about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Yung 15 yun, 0.07%. Sabi gano'n nung nagtatanong sa akin. Eh ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandyan po ang ombudsman, nandyan po yung DOJ, nandyan po ang NBI, nandyan ang CIDG.